Magandang morning mga ka-gig, rocket at side hustle. Welcome sa inyong Saturday morning program na nagbibigay inspirasyon at kaalaman para sa kabuhayan at pag-unlad. Ako si Bernadette Los Reyes at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang proyekto mula sa Mandaluyong City Government. Ang community-based projects and products na nagsimula noong pandemya at nagpapatuloy sa kasalukuyan. Hangin there mga sis at me dahil marami tayong matututunan. Mga ka-gig, racket at side hustle, noong pandemya maraming pamilya ang nawala ng kabuhayan. Pero sa Mandaluyong may ginawa ang local government para matulungan ang mga residente na makapaghanap buhay at kumita. Para magkwento, kasama natin ang bida at pasimuno ng lahat ng ito si Binibining Midge Tampinco, the head of Mandaluyong Manpower and Technical Vocational Training Center or MMTVTC mula sa Mandaluyong City Government. Magandang umaga po, Ate Midge. So, first question ko po is, ano po ang naging inspirasyon nyo dito sa Mandaluyong City para simulan yung programa about pandemya? And before that po, may you introduce yourself po? Okay. Okay, thank you po. Hi, my name is Maria Mahelia Tampinco. I'm the current school administrator of Mandaluyong Manpower and Technical Vocational Training Center. I was here during the pandemic time to give you a little preliminary. And I came here through an incident. My mother is the original administrator. Unfortunately, she died of COVID. I'm sorry to hear that po. It's okay. Alongside with my dad. 4 days difference. So I am actually an educator in a private school, basic education sa St. Mary's Academy. And then, since I am the daughter and I am in the academy, the Avalos family is known to the family. And then, Mama and she called me and she said, sabi niya, kailangan kasi abrupt na makapagpalit na ng tao. And I know that you wanted your mother's legacy to continue with and you are an educator. So, pwede bang kunin kita sa TechVoc? So, it took me some time to ponder kung paano ko i-jump from basic education to TechVoc. So, saan yung inspiration ng pandemic? Yun. Kasi I wanted to continue the legacy of my mother. Kasi before pa ng pandemic, they have been doing so many livelihood programs. Ang tinututukan talaga is women empowerment. Kasi we have an existing organization in Mandaluyong, na Kababayan Kaunlaran ng Mandaluyong, yung KKM. 36,000 women yon. So, ang objective nun is, kasi nung time ni Mrs. Cora Abalos, yung wife pa ni Chairman Ben Abalos, napansin niya sa areas ng mga barangays natin, sa mga kasulok-sulukan, nagkukumpunan lang sila, nagchichismisan. Oo, so, mga tambay lang sa So, sabi ni Ma'am Cora, it's about time na tumulong tayo sa mga asawa natin. Kasi for all you know, kahit nasa bahay, meron kayong mapwedeng pagkaabalahan, baka magulat kayo, yun pa yung magiging jumpstart para mapaganda yung buhay nyo, makakatuwang nyo na rin asawa nyo sa negosyo nyo. So, true enough doon yon. So, ano yung mga livelihood programs na mga una? Usually, something to do with food business. Yan, yung food preservation, baking, and so on and so forth, kasama yung dressmaking. So, inspiration doon is not only the pandemic, but before that, na parang it's a legacy na kinukontinue na lang namin for the past 50 years. Yeah. That's a long time po. Yes. And parang calling na rin po sa inyo na. Culture. Kasi na nakikita na meron na siyang product. Kasi ang endpoint nun, hinahanap mo kung through evaluation, nagagawa ba nila lahat? Kasi what they have learned by inside these walls, nagagawa ba nila sa bahay nila? Mas mayaman pa sila sa amin. So, ayun, kita mo na yung children, they're going to school. Maluwag yung pamilya, nakakalo. Pag nakaka-LL ba? Tama po. Nakakabili ng sasakyan, nasa private school na ang mga bata. Ang bagay na yun na nakikita mo na hindi na sila humihingi din o kumakatok sa mayor's office or sa barangay ng pang-aruga. Oo nga po. O nagagawa.
That's good. That's the inspiration. So, nakita mo yung dalawa inspiration niya actually to answer that. Yung past, kasi you want to continue the legacy. And then yung present na nakikita mo na nakakita ka ng progress. Sa kanila. And syempre yung success po nila, parang success nyo na rin yun eh. Yung success story yung mas magsasalita sa'yo para ma-inspire ka na. Actually, hindi lang yun. Sorry, medyo madaldal. Okay lang po. Mothers eh. Kasi itong sector yung natutulungan namin. PWD, senior citizen na wala na siyang kamag-anak, yung siya na talaga yung bumubuhay sa sarili niya kasi may mga anak na yung anak niya. So, imagine mo as old as 80 years old na nag-aaral dito ng hairdressing. Tapos, poor face recipients, yung solo single parents, drug surrenderies, PDL. So, across all, kahit yung uniform personnel or yung mga tiga City Hall or young professionals, they come here all together in this area to learn. Meron pa pala akong bagong kinikater ngayon, college students na gustong matuto ng tech box sa gabi. Hindi ka mai-inspire kasi iba ang sector yung napupunta dito. Ang laking bagay. Maraming salamat po. Thank you. And yung na-mention nyo na po yung iba-ibang proyekto na nagawa sa komunidad. So, yung mga homemade snack, herbal, paano po na sustain or na susuportahan yung lungsod sa inyong tanggapan ng Mandalenyo about sa training and marketing? Ayan. Maganda yung question na yan. Kasi dalawang factor kami dito para na yung commitment ng City Hall. Una, kasi dahil department na kami, meron kaming annual budget. So, parte na kami ng budget hearing. So, yun ang kagandahan na nakita ng DILG na, kasama na siya sa plano ng Mandaluyong. So, malinaw na manifestation yun na magsusustain kasi may budget siya. So, yung budget nakahati sa dalawa. Una, yung regular tech-book programming namin dito. Pag sinabing tech-book programming, ang sinusunod namin curriculum is TESDA. Kasi TESDA accredited po. Accredited ito ni Secretary Benhar sa TESDA. Dati kasi, training skills lang siya. Merong marunong magturo, tapos na. Pero gusto ni Mayor Benhar, sabi niya, hindi, ipasok natin sa TESDA kasi para regulated. Tama naman, di ba? May sinusunod na curriculum, may competency na sinusunod, tsaka para magkaroon siya ng NC, yung National Certification. So, balik tayo. Una, suportado ng government yan, ng City Government of Mandaluyong, yung tuition fee, walang bayad. Talaga po? Kahit sino, walang bayad in terms of tuition fee. Tapos yung mga tao dito, pinag-aral sa TESDA, nakuha ng NC at saka teacher's methodology. Kaya, tao ng City Hall yung nagtuturo dito. Lahat kami tao ng City Hall. So, yun yung una. So, nakapasok yun. At ano yun, 4 times a year yan magpa-graduation. Talaga po? Yes, kasi nalaban namin kay Ted. Di ba nalaban? Mali yung term. Naipagtanggol or naisagot namin kay TESDA na ang TESDA kasi is 6 months talaga yung training. So dito na namin na 3 months na lang yung training. Kasi di ba pag 6 months kalahating taon bago pa makapagtrabaho? So, syempre yung iba naghahanap. Dahil akong teacher, nakuha ko na i-defend ko na pwede naman pupuli ng ganito. Kasi makukuha naman yung competency ng ganitong eksilang. So that's number 1 yan. And then number 2, yung mga livelihood projects. Mamimili ka lang ng sector, tapos may pondo na dyan ang Mandaluyong. For example, para sa LGBTQ. Tapos nakaanak dyan, good for 100. Pag nagbigay kami ng livelihood, crash course yun, mga 1 or 2 days. For example, paano gumawa ng, o mag-cure ng ham. Ngayon, magpapasko yan, no? May budget yan per person, pero hindi yan binibigay in nominal fund. Starter kit. May starter kit. Yan. For example, yun, mag-cure ng ham. Alam mo, bigyan mo ng starter kit ng baboy. At ang starter kit nila dyan, yung mga kitchen tools na gagamitin. Tapos, yung mga basic na kailangan for the kitchen. Pero yung mga consumables, doon na yan sa tao. Kasi yun naman siya. So, kaya kami nagkakakondo at nasusustain kasi nakakalat siya sa budget. Sa budget ng Mandaluyong. Yes. That's good po. At least may separate. Na siya eh. So, hindi na siya, kumbaga parang i-implement ko na lang. Ganun na siya. Maganda po yan. Maraming pamilya yung nagkakaroon ng dagdag kita. Yes. Diba po? Plus na, dagdag ko lang, ikot ako.
yung una, yung 3 months na kinukuha dito, Okay. nakakonlive ako niyan kay Peso. Kasi para pagkatapos ng training, Mm-mm. automatic, i-refer na siya kay Peso for employment. Okay. Kasi yun ang endpoint eh. Kasi yun, nag-aral ka lang ng textbook skills, tapos hindi ka naman pala mag-aaral, hindi ka naman magtatrabaho. Ngayon, meron namang mangyari na employed na sila, nag-aaral lang sila dito kasi para ma-promote. Alright. So dun sa mga ginawa niyo po, maganda po yun kasi mas naging matibay yung, alam mo yung samahan ng mga komunidad, sa komunidad. Marami nagkakaroon ng trabaho, instead na, alam niyo na, sinabi niyo nga, tambay, mga nagsismisan lang sa labas. Is nakakatulong din po sa kanila. And just for the record po, ano po yung mga barangay na mas sumakses based sa programa niyo? My number 1 is Daang Bakal. Daang Bakal. Napasok yan dun sa article. Kasi nga, during that time, maganda yung kwento niya niya, si Caprici Basing, naghahanap siya paano masustain yung pamimigay niya ng ayuda sa barangay. Nagbibigay kasi ang city noong 2020 dahil request yan ni Presidente Duterte, di ba? Kaya yung lalabas, bibigyan ng pagkain. Si Ma'am Menchi kasi, ayaw niya kasi ng delata. So, ang pinamimigay niya, gulay. Naka-ano lang po, parang sa bayong or something. Nakagano niya, gulay ata-atado yan. Yun, si Caprici, napansin niya sa Daang Bakal, maliban sa yung mga bata, hindi daw masyado nakain ng gulay. So, yung ginagawa niya, nagpapabili siya ng tinapay. Yun nga, tumawag siya sa akin kasi sabi niya, Ma'am, di ba may bread and pastry ka? Sabi ko, oo. Sabi niya, bukas ba yung klase niyo? Sabi ko, wala nga eh, ayaw ni Tessa. Sabi niya, pero pwede kang magturo, Ma'am, dito sa amin. Kasi Ma'am, namamahalan na ako sa tinapay. So, naisip namin, kami na yung gagawa. So, tinuruan namin siya doon. Kasama yung mga tanod niya. Tapos hanggang sa kaduluduluhan mabad na September 2020, bumili na siya ng kurnahan. Kasi bumili ka niyan. Investment mo yan. So, yung ano niya, yung napapamigay niya ngayon tinapay, tapos ipinapalit niya para meron ding share yung community. Bibigyan mo ako ng plastic na bottle. Yun ang kapalit ng tinapay mo. Ano po yun, yung recyclable na? Oo. Ang ginawa nila, alam mo kung ano, gumawa sila ng mahabang-mahabang, yung parang floater sa ilog pa. Alam ko. Ang sala ng basura. Nakita ko nga po yun. Kaya natanggap siya ng Galing Pook Award dahil din sa, ang tawag namin sa project, Flower Power. Kasi sabi ko sa kanya, kasi yung flower na yan yung magdadala sa, dumating pa sa point na binibigyan siya ng Liberty Flower Mills, nagdo-donate sa kanya. Ito yung for a cause na ginagawa niya. Tapos tapos na yung pandemic, di sabi ko sa kanya, Kat, gumagawa ka pa ba ng tinapay? Sabi niya, actually hindi na, tinitignan ko yung kalan. Sabi niya gano'n, parang wala na yata tong purpose. Parang nararamdaman ko na parang naiisip siguro ni Kapitan, ba't bumili-bili pa ako matatapos? Sabi ko sa kanya, Kap, di ba katabi mo yung JRE? Sabi niya, oo. Sabi niya, sabihin mo sa JRE, mag-partner kayo. Ititinda mo sa kanya kasi ang dami niyan from grade school to college. Gagawa kayo ng ensimada, kung ano-ano, tapos ititinda sa kantin. Nakaisip siya ng paraan, ayun, nasusustain niya na. Talaga po? Oo, diba? Sabi ko sa kanya, dagdagan natin ang ingredients. So, dinadagdagan namin siya ng, yung malunggay, kalabasa, egg yolk. Nilalagyan namin ng so pan-sustain. Yan, naging livelihood din tuloy. Kasi yung mga na nag-debate, busy na sila sa community din, open na tayo eh. Sabi niya, sino kaya ang pwedeng gumawa? Sige, balik mo sa akin yung mga nanay mo dyan, na nanay ng daycare, chismisan dyan sa labas. So yun, sila po yun. Sa daycare, yung mga nanay, livelihood to eh, kasi kinabalaran na nila. Kumikita from JRE. Kita na din sila. Kaya naging project na yun. So that's Daang Bakal. Second is Buwayang Bato. Yung Buwayang Bato, nandito yun sa dulo sa May Pioneer. Sabi ko kasi ni Kap, Ma'am, baka meron kang pwedeng maituro livelihood dito. Sabi ko, Kap, anong meron dyan? Yung pagkain parang hindi masyado nabibili kasi nakapasok sila sa loob pa ng RFM. Ang ano nila eh. Pero napansin niya, ang number 1 talagang kabuhayan ng mga tao doon is tricycle. Sa Pioneer, yun ang number 1 na ikot kasi sa So,
namin nagpaturo kami ng welding sa mga lalaki. Meron yung babae. Welding. Kasi shielded metal arc welding. Opo. Alam mo kasi mahal magpahinang pag nasisiraan yung ng tricycle. So na natutunan ng mga 20 tao, pandemic time din to, siguro mga bandang November 2020 naman. Nung marunong na sila, bumili si Kapitan ng 4 na welding machine. Ang gagawin mo, magbibigay ka ng 10 pesos kasi kung maghihinang, kasi marunong ka na. Ayun, yun yung naging project namin. Tsaka small engine repair kasi para pag may nasisira sa kanilang mga tricycle, tapos nagbigay kami ng toolkit, mga gamit na gagamitin nila. At last na, sige, tatlo lang po. Marami. Napakarami. Hagdang Patulibis. Sila naman kasi, sila ng mga tela-tela dyan. Opo. So nagbigay kami ng template kung paano gumawa ng basahan. Tas yun yung binibenta rin nila. Actually, wala sino magbebenta. Alam naman para nila sa kalsada. Correct. Nakahanap kami ng magandang client, Resorts World Manila. Yung pinakamanipis na, yun talagang template lang. Kasi template, kasi papel. Tapos ipipila mo dun yung mga telang papel. Tapos susundan mo lang yung ikot ng basahan para magmukha siyang basahan. Sa hotel kasi, paglinis, tapon. Kasi manipis lang yun. Disposable lang sa kanila yun eh. So that's good. Yung makasustain sila ng gano'n. Yun yung nakatulog. Sa 27... Tsaka malaking client yung nakuha nyo. Yes, sa 27 barangays, siguro mga 60 na yun na top namin for livelihood. Bakit ganun dumami? Kasi nga, noong 2020, when I stepped in, 2021 pa ng third quarter, nagbukas ang school na pinayagan ni TESDA at ng sino nag-a-approve ng time ng RITM. Sila pang nag-a-approve nun kung pwede na kayong mag-face-to-face class. Di ba nag-online class na ang DepEd ng early 2021? Opo. Pero kami mga third quarter pa. Bakit? Kasi ang textbook, face-to-face. Hindi mo naman tutupay. Welding online. Mahirap. Ako. So, kaya dumami yung mga barangay projects ko. Kasi parang pinig ko, wala akong ginagawa. We go down to the barangays and train. Yeah. Maganda po yan. And sana manalo ang daang ba? Oo, mananalo. Yay! Congratulations in advance. Sa inyo na yun. Sa kanila yung award. So, I heard these programs are still ongoing po? Yes. Right? Yes. Ano po ba yung mga plano para palawigin pa or i-level up pa yung proyekto nyo? Yung sa Daang Bakal muna, ang namin is, sabi ko nga sa kanya, since nationwide na yun, mag-invite ka lang for benchmarking. Kasi para other barangays can get inspired with what you are doing. Yes, tama po. That's number 1. Number 2, palakihan mo na yung market. Sabi ko, huwag ka lang mag-limit sa pandesal, Spanish bread, and ensaymada na kahit tinitinda mo sa JRU. Sabi ko, mag-isip tayo paano tayo gagawa ng burger buns para meron kang isang industry na nagsusupply ka ng burger buns. Parang sa Resorts World, kasi sa Resorts World, yun sa Hanggang Bato, dire-diretso yun. Kasi nawawalan sila ng basahan kung walang sila nakuha sa'yo. Pero kung may burger joint kang alaga, sabi ko sa kanya, di ba? Tama. Dire-diretso kang kinukuhanan. Gawa lang kayo ng gawa. We're going to help kasi pag may humingi sa'yo na, nationwide yung burger joint na yon. Pati yung mga mothers dyan na wala rin ginagawa. Yeah. Tama. Diba? Sabi ko, bumili ka na ng second oven. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, pag nanalo ka sa Galing Pook, may cash yan, bumili ka pa ng second oven. Kasi you need that. Para sa Mandaluyong, sabi ko sa kanya, ang daming restaurant joints dyan na may mga suppliers sila ng bakery. Yan, nalaman nila na galing yan sa community, they would love to do that. Parang makaka-help na rin sila sa community. Diretso ka talaga. Kasi hindi naman mahalaga yung may mga sandaling benta lang. Yes. Dapat sustainable. Yes, importante. So yun yung pangalawa. Kay Buhayang Bato, I've heard na dumadami rin talaga yung mga welding machines nila. Kasi may ibang barangay na sa kanila din nagpapagawa. Sila 10 piso lang ang hinang doon. Talaga po? Oo nga. 10 piso lang ang hinang doon. Dapat 50 yun eh. Kasi sa telebis, dire-diretso lang kami. Siguro, ang balak lang is
sa 27 barangays, sabi ko nga, 16 na yung top namin, baka maka-increase pa kami hanggang 100%. Mahirapan lang ako sa wakwak. Kasi walang kailangan ng livelihood kami. Oo, tama. Wala. Wala naman. Parang 56 lang. parang limitado na. Oo, basta-basta nakakapasok mo. Mahirap nga po pumasok doon. Opo. So, maganda po yun. At least sustainable yung mga proyekto niyo. So, I think yun na po yung pinaka-last question ko sa inyo. Opo, maraming salamat po, Ate Midge. Maraming salamat po uli, Ate Midge. Sana sa part 2 ay paunlakan niyo uli kami. Mga sis, me, pati na din si bro at pare. For more information sa proyektong pagkakakitaan, bisitahin ang official page ng Mandaluyong City or the FB page of Mandaluyong Manpower and Technical Vocational Training Center or MMTVTC. Iyan ang ating kwento ngayong Sabado sa Gig, Racket at Side Hustle. Samahan niyo kami muli sa susunod na Sabado, 10 a.m. para sa iba't ibang tips at inspirasyon para sa kabuhayan at pag-unlad. Sundan kami sa Facebook at Teleradyo para sa updates. Hanggang sa muli mga ka-Gig, Racket at ka-Side Hustle, sama-sama tayong umunlad.